Hi, so susunod natin paksa naman ngayon ay ng NG versus ng NaNG. Kailan natin ginagamit ang ng na NG at kailan natin ginagamit ang ng na NaNG? Tara, sagutin natin. Gumawa ako ng mga pangungusap tapos tutukuyin natin kung anong gagamitin, kung ng na NG, ng na NaNG. Hindi ito ang lahat ng mga rules kung kailan gagamitin ng versus ng. Ito lang yung mga unang pumasok sa utak ko habang ginagawa itong mga pangungusap at limitado lamang din ang space ng ating whiteboard. So, layunin ko lang naman din ay upang tulungan ng ating mga estudyanteng nang nanonood dito. Hi, so kailan gagamitin ang ng versus ng? So, unang pangungusap, kain ng fishball, sila, Jose at Juan. Tama ba? Pangit sulat ko. Anyway, kain ng kain. NG versus NaNG. Ang sagot ay NaNG. NaNG. Kung ang structure ay umuulit yung pandiwa, kain ng kain, tulog ng tulog, takbo ng takbo, NaNG. Okay? Kain ng kain ng fishball. NG, NaNG. Ang sagot ay NG. Kain ng kain ng ano? Ng fishball. Tumutukoy sa tanong na ano? Fishball. NG, fishball. Sila, Jose at Juan. Muli, sila ay panghalip. Therefore, sina ang sagot kasi sina ang pantukoy ng dalawang tao o higit pa. So, ang sagot sa number 1, kain, NaNG kain, NG fishball, sina, sinulat ko, Jose at Juan. Okay? Naintindihan ng unang pangungusap? Oo. Ang pangalawa, ang lyrics sa ating pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ito ang huling linya ng ating pambansang awit. NG, NaNG. Ang sagot ay NaNG. Bakit? NaNG, ginagamit din siya panghalili sa sige, sulat natin dito na, ang pangit ng sulat ko, na plus ang mamatay na ang dahil sa'yo. So, si persona ng pambansang awit, diba, aming ligaya, sa dulo, ang mamatay ng dahil sa'yo, willing to die siya para sa bansa, na ang dahil sa'yo. Okay? So, nang pangatlo, kumakain ka ba ng balut? So, it asks the question ng ano, ng balut. Therefore, it's NG. Kumakain ka ba ng balut? Okay? Bumili, ano to? Bumili ka na naman, wala to. Bumili ka na naman ng mga bagong libro. Bumili ka na naman ng mga bagong libro? So, sumasagot sa ng ano. So, NG. Bumili ka na naman ng mga bagong libro. Okay, next. Tumakbo ng mabilis ang aso. NG, NaNG. Answer is NaNG. Kasi nang ginagamit din siya sa pang-abay, adverb. So, ang adverb dito ay mabilis. Diba? Tumakbo ang pandiwa. Tumakbo. Sinong tumakbo? Ang aso. So, ang aso ay tumakbo. So, this is the subject. Simuno. Panaguri. Ang aso ay tumakbo ng mabilis. So, the subject, the dog, ran fast. So, ang fast, mabilis, ang adverb. Kasi siya ang naglalarawan sa pandiwa. Alam nyo na dapat anong adverb, di ba? Pang-abay. Tumakbo ng mabilis. So, ran fast. So, nang ginagamit din siya sa pang-adverb. Halimbawa, mabagal, kumain ng mabagal. Magdasal ng mataimtim. Ano pa bang mga adverb? Mag-impake ng mabilis. Diba? So, mabilis ang adverb doon. Ayan. So, NaNG. Next. Ang buntot ng aso, walang maisip na panaguri. Ang buntot ng aso. Ng ano? Ng aso. Okay, next. Ito sinulat ko. Nang dumating ka sa buhay ko, NaNG. Kasi, mahalili din siya sa noong dumating ka sa buhay ko, nang dumating ka sa buhay ko. Next. Kumain ka ng prutas at gulay nang lumaki kang malakas. Kumain ka ng ano? Prutas at gulay. So, NG. Kumain ka ng prutas at gulay nang lumaki kang malakas. Kasi si NaNG, ginagamit natin din siya upang panghalili sa upang. So, nang upang lumaki kang malakas. So, nang lumaki kang malakas. Okay? So, kumain ka
ng NG, prutas at gulay, upang ng NANG, lumaki kang malakas. Yun lang, sana nakatulong ang video na ito upang makatulong sa ano pa pinagkaiba ng NG sa NANG. Muli, hindi ito ang lahat ng mga rules, pero somehow sana nakatulong tayo sa pamamagitan ng video na to. Yun lang, maraming salamat.